Malapit na matapos ang elimination round at habang papainit na ng papainit ang laban sa standings, mas marami ring usapang umiikot ngayon tungkol sa mga posibleng galaw ng bawat teams bago ang susunod na conference. May mga teams na gusto pang palakasin ang kanilang lineup habang yung iba naman ay nakatutok na sa magiging kalaban nila sa quarterfinals. Kaya talagang exciting ang mga susunod na araw lalo na sa mga fans na tutok sa bawat galaw ng liga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang posibleng pagpasok ni Joshua Monzon sa Barangay Ginebra at kung gaano kalaking bagay siya sa sistema ng team. Bukod pa dyan, pag-uusapan din natin ang sobrang dikit na laban sa standings ng SMB, TNT, Magnolia at Phoenix, kung saan isang game na lang ang natitira pero sobrang laki pa rin ang epekto nito sa magiging pwesto nila sa playoffs. Isa sa mga pangalan na malakas ngayon pagdating sa usapan ng posibleng maging target ng Barangay Ginebra ay si Joshua Monzon. At kung titingnan talaga ang klase ng laro niya, madaling maintindihan kung bakit bagay siya sa sistema ng Ginebra. Sa taas niyang 6'4", malaking advantage agad yon lalo na para sa isang player na kayang maglaro bilang guard at forward. Hindi lang basta height ang dala niya, kundi pati versatility na sobrang importante sa modern basketball ngayon. Ang isa sa pinakamalaking maitutulong ni Joshua Monzon sa Ginebra ay yung capability niyang gumawa ng iba't ibang bagay sa loob ng court. Kaya niyang magdala ng bola, kaya niyang umatake papasok at may outside shooting din na kayang bumutas ng depensa. Kapag may ganitong klase ng player ang isang team, mas nagiging flexible ang rotation at mas maraming options sa opensa. Bukod pa doon, malaking tulong din ang depensa ni Monzon. Dahil sa haba at laki ng katawan niya para sa isang guard, kaya niyang sumabay sa mas malalaking players. Kaya rin niyang mag-switch sa depensa na sobrang importante lalo na sa mga crucial possessions. Kapag nasa loob siya ng court, mas mahirap basta-basta umatake ang kalaban dahil kaya niyang bantayan iba't ibang posisyon. Isa pa sa magandang bagay kay Monzon ay yung pagiging composed niya sa laro. Hindi siya yung player na basta nagmamadali sa opensa. Marunong siyang pumili ng tamang tira at marunong ding gumawa ng play para sa teammates niya. Kaya sa isang team tulad ng Ginebra na gusto ng balanced offense, malaking bagay ang ganitong klaseng player. Kung sakaling mangyari ang pagkuha sa kanya ng Ginebra by next conference, malaking dagdag agad ito sa depth ng team. Mas lalaki ang lineup nila at mas dadami pa ang pwedeng combinations sa loob ng court. Sa haba ng season at sa dami ng physical games sa playoffs, mahalaga talaga yung may player kang kayang mag-adjust sa kahit anong role na ibigay sa kanya. At dahil kilala rin si Monzon bilang all-around player, posible rin siyang maging malaking factor sa transition game ng Ginebra. Kayang kumuha ng rebound tapos siya mismo magdadala ng bola patawid. Kapag may ganitong klaseng player ka, mas bumibilis ang opensa at mas mahirap makapag-set agad ng depensa ang kalaban. Sa ngayon, marami talagang fans ang na-excite sa posibilidad na ito dahil kitang-kita naman na swak ang playing style ni Joshua Monzon sa klase ng basketball ng Ginebra. At kung sakaling mangyari ito sa susunod na conference, siguradong malaking dagdag lakas at additional offensive threats siya para sa team. Habang halos planchado na ang top 4 sa standings, sobrang dikit naman ngayon ng laban sa ibabang bahagi, lalo na sa pagitan ng SMB, TNT, Magnolia at Phoenix. Sa ngayon kasi, pare-pareho silang may 6 wins at 5 losses na kartada, kaya isang laro na lang talaga ang natitira para malaman kung sino ang aangat at sino ang babagsak sa standings bago matapos ang eliminations round. Importante ang huling game na ito dahil hindi lang basta standings ang pinag-uusapan dito. Malaking bagay din kung sino ang magiging katapat nila pagdating ng quarterfinals. Sa ngayon kasi, halos sigurado na ang 4 na teams na ito ay mapupunta sa twice to beat disadvantage, kaya sobrang crucial ang magiging final positioning nila. Para sa SMB, malaking bagay kung sino ang makakatapat nila dahil alam naman natin na ibang usapan na kapag playoffs basketball. Kailangan nila ng magandang momentum papasok sa next round, ganon din para sa TNT na gusto ring makakuha ng mas magandang pwesto para maiwasan ang mas delikadong matchup agad sa quarterfinals.
Sa side naman ng Magnolia, alam nating isa sila sa mga teams na kayang mag-step up pagdating sa depensa. Kaya importante rin sa kanila kung sino ang makakatapat nila dahil malaking factor ang pacing at style ng kalaban sa magiging takbo ng serye. Habang para naman sa Phoenix, malaking challenge pero malaking oportunidad rin ito para makakuha ng mas magandang pwesto bago matapos ang eliminations. Sa totoo lang, sobrang liit na lang ng pagitan ng apat na teams na ito. Isang panalo o isang talo lang, pwedeng magbago agad ang final standings. Kaya bawat possession sa natitirang games nila, siguradong magiging sobrang importante. May maliit pang chance na magbago ang sitwasyon pagdating sa twice-to-beat advantage, lalo na kung matatalo ang Bolts sa dalawa nilang natitirang laro. Pero kung makakakuha sila kahit isang panalo lang, malaking posibilidad talaga na SMB, TNT, Magnolia at Phoenix ang mapupunta sa twice-to-beat disadvantage. Kaya habang papalapit ang playoffs, mas umiinit lalo ang laban sa standings. At sa apat na teams na ito, hindi lang basta panalo ang habol, kundi mas magandang pwesto at mas maayos na magiging daan papunta sa susunod na round. Kaya siguradong dikdikan at intense ang magiging huling mga laro ng elimination round. Sa dami ng posibleng mangyari bago matapos ang elimination round, siguradong mas marami pang exciting developments ang aabangan ng mga fans sa mga susunod na araw. Lalo na sa usapin ng possible lineup changes at sa dikitang laban sa standings na pwedeng magbago anumang oras. Kaya kung gusto nyo pa ng mas maraming PBA updates, game analysis at latest basketball news, siguraduhin nyong nakasubscribe kayo at nakaabang lang sa susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli! Malapit na matapos ang elimination round at habang papainit na ng papainit ang laban sa standings, mas marami ring usapang umiikot ngayon tungkol sa mga posibleng galaw ng bawat teams bago ang susunod na conference. May mga teams na gusto pang palakasin ang kanilang lineup habang yung iba naman ay nakatutok na sa magiging kalaban nila sa quarterfinals. Kaya talagang exciting ang mga susunod na araw lalo na sa mga fans na tutok sa bawat galaw ng liga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang posibleng pagpasok ni Joshua Munzon sa Barangay Ginebra at kung gaano kalaking bagay siya sa sistema ng team. Bukod pa dyan, pag-uusapan din natin ang sobrang dikit na laban sa standings ng SMB, TNT, Magnolia at Phoenix, kung saan isang game na lang ang natitira pero sobrang laki pa rin ang epekto nito sa magiging pwesto nila sa playoffs. Isa sa mga pangalan na malakas ngayon pagdating sa usapan ng posibleng maging target ng Barangay Ginebra ay si Joshua Munzon. At kung titingnan talaga ang klase ng laro niya, madaling maintindihan kung bakit bagay siya sa sistema ng Ginebra. Sa taas niyang 6'4", malaking advantage agad yon lalo na para sa isang player na kayang maglaro bilang guard at forward. Hindi lang basta height ang dala niya, kundi pati versatility na sobrang importante sa modern basketball ngayon. Ang isa sa pinakamalaking maitutulong ni Joshua Munzon sa Ginebra ay yung capability niyang gumawa ng iba't ibang bagay sa loob ng court. Kaya niyang magdala ng bola, kaya niyang umatake papasok at may outside shooting din na kayang bumutas ng depensa. Kapag may ganitong klase ng player ang isang team, mas nagiging flexible ang rotation at mas maraming options sa opensa. Bukod pa doon, malaking tulong din ang depensa ni Munzon. Dahil sa haba at laki ng katawan niya para sa isang guard, kaya niyang sumabay sa mas malalaking players. Kaya rin niyang mag-switch sa depensa na sobrang importante lalo na sa mga crucial possessions. Kapag nasa loob siya ng court, mas mahirap basta-basta umatake ang kalaban dahil kaya niyang bantayan iba't ibang posisyon. Isa pa sa magandang bagay kay Munzon ay yung pagiging composed niya sa laro. Hindi siya yung player na basta nagmamadali sa opensa. Marunong siyang pumili ng tamang tira at marunong ding gumawa ng play para sa teammates niya. Kaya sa isang team tulad ng Ginebra na gusto ng balanced offense, malaking bagay ang ganitong klaseng player. Kung sakaling mangyari ang pagkuha sa kanya ng Ginebra by next conference, malaking dagdag agad ito sa depth ng team. Mas lalaki ang lineup nila at mas dadami pa ang pwedeng combinations sa loob ng court.
Sa haba ng season at sa dami ng physical games sa playoffs, mahalaga talaga yung may player kang kayang mag-adjust sa kahit anong role na ibigay sa kanya. At dahil kilala rin si Monzon bilang all-around player, posible rin siyang maging malaking factor sa transition game ng Ginebra. Kayang kumuha ng rebound tapos siya mismo magdadala ng bola patawid. Kapag may ganitong klasing player ka, mas bumibilis ang opensa at mas mahirap makapag-set agad ng depensa ang kalaban. Sa ngayon, marami talagang fans ang na-excite sa posibilidad na ito dahil kitang-kita naman na swak ang playing style ni Joshua Monzon sa klase ng basketball ng Ginebra. At kung sakaling mangyari ito sa susunod na conference, siguradong malaking dagdag lakas at additional offensive threats siya para sa team. Habang halos planchado na ang top 4 sa standings, sobrang dikit naman ngayon ng laban sa ibabang bahagi, lalo na sa pagitan ng SMB, TNT, Magnolia at Phoenix. Sa ngayon kasi, pare-pareho silang may 6 wins at 5 losses na kartada, kaya isang laro na lang talaga ang natitira para malaman kung sino ang aangat at sino ang babagsak sa standings bago matapos ang eliminations round. Importante ang huling game na ito dahil hindi lang basta standings ang pinag-uusapan dito. Malaking bagay din kung sino ang magiging katapat nila pagdating ng quarterfinals. Sa ngayon kasi, halos sigurado na ang 4 na teams na ito ay mapupunta sa twice-to-beat disadvantage, kaya sobrang crucial ang magiging final positioning nila. Para sa SMB, malaking bagay kung sino ang makakatapat nila dahil alam naman natin na ibang usapan na kapag playoffs basketball. Kailangan nila ng magandang momentum papasok sa next round, ganon din para sa TNT na gusto ring makakuha ng mas magandang pwesto para maiwasan ang mas delikadong matchup agad sa quarterfinals. Sa side naman ng Magnolia, alam nating isa sila sa mga teams na kayang mag-step up pagdating sa depensa. Kaya importante rin sa kanila kung sino ang makakatapat nila dahil malaking factor ang pacing at style ng kalaban sa magiging takbo ng serye. Habang para naman sa Phoenix, malaking challenge pero malaking oportunidad rin ito para makakuha ng mas magandang pwesto bago matapos ang eliminations. Sa totoo lang, sobrang liit na lang ng pagitan ng 4 na teams na ito. Isang panalo o isang talo lang, pwedeng magbago agad ang final standings. Kaya bawat possession sa natitirang games nila, siguradong magiging sobrang importante. May maliit pang chance na magbago ang sitwasyon pagdating sa twice-to-beat advantage, lalo na kung matatalo ang Bolts sa dalawa nilang natitirang laro. Pero kung makakakuha sila kahit isang panalo lang, malaking posibilidad talaga na SMB, TNT, Magnolia at Phoenix ang mapupunta sa twice-to-beat disadvantage. Kaya habang papalapit ang playoffs, mas umiinit lalo ang laban sa standings. At sa 4 na teams na ito, hindi lang basta panalo ang habol, kundi mas magandang pwesto at mas maayos na magiging daan papunta sa susunod na round. Kaya siguradong dikdikan at intense ang magiging huling mga laro ng elimination round. Sa dami ng posibleng mangyari bago matapos ang elimination round, siguradong mas marami pang exciting developments ang aabangan ng mga fans sa mga susunod na araw. Lalo na sa usapin ng possible lineup changes at sa dikitang laban sa standings na pwedeng magbago anumang oras. Kaya kung gusto nyo pa ng mas maraming PBA updates, game analysis at latest basketball news, siguraduhin nyong nakasubscribe kayo at nakaabang lang sa susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli!